Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Knight of Swords. Four of Pentacles. Ngayon, nagmamatigas ka. Ayaw mong gawin ang gustong gawin ng iba or yung gusto mong gawin. No? May pagmamatigas or else nagmamatigas ka sa person mo or else nagmamatigas ka na wag gumawa ng move, no? Or hindi ka nagpapadalos-dalos o hindi ka nagiging impulsive kasi in reverse na siya. Hindi ka nagiging impulsive and instead you are stable. You are grounded, you're balanced, secured, grounded, no? And makip mo na or nakikip mo na kung anong meron ka. Like money, no? Makapag-save ka na ng pera or else hindi na yan, parang mahirapan na sila maagaw yan sa'yo kung anong meron ka, makikip mo na. Or secret, no? Maging keeper ka na keeper. Makip mo na yung secret mo, makip mo na yung money or person mo na hindi na maruwen, hindi na makuha yan sa'yo, hindi na ma-destroy yan, like your finances, ganyan. And you are brave, kasi red to protect what you have, kung ano man yung kinikip mo, yan. So that ma-maintain mo yan na sa'yo yan, na hindi makuha ng iba. You know what? Dito sa mundo to, may mga tao na pinag-interesan o gustong-gusto yun sa iba. Kung ano yun sa iba, ang dami siyang available na they can work hard for it or else ay pwede namang napakaraming available like person, no? Or else ay money, no? Pwede naman nilang magpagtrabahuan, no? Pwede silang dumiskarte sa buhay sa tamang paraan, no? Wala panlalansi at walang panlalaman sa kapwa at hindi kinukuha, hindi ninanakaw, no? Pero may mga taong foolish, evil, mag-isip na through sa panlalansi, through sa pagnanakaw, yung kung anong meron yung iba, yun ang pinag-initan nila. And they think na hindi deserve ng tao na yun because umiira yung pagkagahama nila. They think na kung ano yung nakita nila sa kapwa nila na yun, no, na pinag-interesan na kung anong meron doon sa tao na yun. They think na yun ang iniisip nila na hindi niya deserve yun. Kahit na pinagsikapan ng tao na yun, kung anong meron siya, no? Maliban lang kung galing yun sa nakaw, no? Pero kung pinagsikapan niya naman yun at through sa diskarte sa tamang pamamaraan naman, no one could question it kung anong meron siya, di ba? Wala naman siya nilamangan, wala naman siya nilansihan. Kung bakit siya nagkaroon ng ganong pera, like pera. Or else kung nagagusto yung person sa kanya, kahit na langit at lupa yung pagitan, kung nagkagusto sa kanya, hindi niya kasalanan yon, no? Walang mali sa kanya. Yung may mali, yung taong nainggit, no? Dahil nagkagusto si ganito-ganyan sa person na yan, no? Pinag-interesan yung person kasi mataas daw yung person ng ano na yon, no? Hindi daw sila bagay. Mas bagay daw sila. Ganon ang iniisip nila. May mga ganong tao Kung ano yung sa iba, yun ang pinag-interesan nila. Samantalang napakaraming available, napakalawak na mundo, and maraming available sa mundong to. So, ano pa ang energy mo ngayon? You are courageous and napakalakas ng aura mo and yung vibe mo din, mataas yung vibe mo o dungan, yung dungan kung sa Ilonggo ba, yun ang term dyan, mataas yung dungan mo. Mataas ang dungan mo kung sa Ilonggo pa. Yung dungan na tinatawag, vibe ata yung sa English, basta dungan sa amin. Mataas yung dungan mo.
dungan. Ewan ko kung ano yung English yan. Yung parang vibe ata talaga yung dungan na yun. Strong yung vibe mo. Malakas yung dungan. Basta malakas yung dungan mo. Yan. Parang biba. You're confident. You're courageous to express your thoughts, your feelings, or to show your abilities, to show what you have. Meron kasi mga tao na parang nahiya, natatakot, na ipakita kung ano yung meron sila, the real them, no? Their true nature, their real personality, yung makihalubilo because of yung na-experience nila na parang ginagaslight sila ng iba. Yung ganon. Kasi bakit nagagaslight? It's manipulation. Yung gaslighting is manipulation. Nagagaslight yung iba para mawala ng confidence yung isang tao. Para hindi mag-grow. Para hindi magtiwala sa sarili niya, i-gaslight niya para bumaba yung tingin sa sarili. By the way, madaming reason sila kung bakit sila nag-gaslight. Just to lift up themselves or to manipulate that person para ma-intimidate, para matakot sa kanila. Kaya sila nag-gaslight. For their selfish purposes, kaya sila nag-gaslight. Ay kung mababa yung vibe mo, yung dungan mo, instead na ipakita mo kung ano na yung natural na ikaw, parang maging aloof ka na lang eh. Maging ano ka na lang, keep mo na lang sa sarili mo na you don't want to show what you have, yung talent mo. So, it's manipulation, talagang gaslighting. Or hindi lang gaslighting, ang manipulation na ginagawa ng iba. Just to control others. Just to hinder others na mag-grow. Para i-restrict o i-hinder o pigilan yung iba na mag-grow. Sa mundo nito, there are people na manipulative who wants to control others through manipulation and the other schemes and the deceit na ginagawa nila. So, meron pa. Witchcraft. Saan hindi umiiral yung gaslighting nila? Witchcraft. Witchcraft. Yung palipad hangin. Mga spell nila, orasyon. Sinasabing hindi gumagana yon, kaya ako na-experience ko yun. At matagal akong napiktuhan noon. Tagal-tagal na. Dati pa. So, ano pa? Well, that's the reality in this world. There are people na very selfish and greedy, covetous. Ano pa energy mo? You are, hindi ko sinasabi na itong nareadingan ay covetous and greedy ha. Yung iba, okay, na mga gumagamit ng mga manipulation na, mga witchcraft, just to control others, just to take what they want from others. Kung ano pa, reason nila. Ikaw ay napakalakas ng vibe mo, napakalakas. And open and active and aligned, no? Naka-aligned, open, active yung chakras mo. Kaya malakas nga yung dungan eh. Mataas yung dungan mo, mataas. Kung sa ilang gumawa, dungan yan, dungan. O vibe siguro sa English. Strong yung vibe mo. Malakas ang vibe mo. May ilalabas mo kung anong kaya mong gawin, kung anong meron ka inside of you, may ilalabas mo
You can easily generate it. You can easily show it or release it. Yung mga stagnant energy na release mo yan palabas. Na parang napaka-powerful ng vibe mo. And there is eye here na parang bantayan siya yung mata na yun eh, sa taas. Yan. No pa. Napakalakas ka ng vibe mo talaga. Napaka seductive din. Mataas yung self-esteem mo. You're confident. You're attractive. You look sexy and hot. And may tiwala sa sarili mo. You have that inner passion, inner fire, fiery personality. You are flexible kasi may cut dito. So, yan. What's coming towards you? The star in reverse. Queen of Pentacles in reverse. It's a person na nasa malayo pero nag-fail to na mapuntahan ka or mapuntahan yung gusto niyang puntahan, pwede din, o ikaw yung gusto puntahan pero nag-fail. Unstable, unsecured, hopeless, or hindi siya ganun ka-hopeful, hindi siya ganun ka-positive. Sino yung person na yan na paparating sa'yo? Someone na hindi na defensive, wala na siyang nire-resist, no? Someone na hindi na guarded, someone na hindi na nagtaas ng wall. Anong tungkol sa person na to na hindi defensive, hindi na guarded? Three of Cups. Gustong makipag-reunite sa'yo. Past person mo to. And then, ano pa tungkol dyan sa person na to na hindi guarded, hindi na defensive? Upright yan. Upright. Confident na siya na makipag-reunite sa'yo. Kung dati defensive or guarded to, and hindi siya ganun ka-confident na i-pursue ka, puntahan ka, lalo kung long distance or nasa malayo siya, o may distance sa inyo. Ngayon, flexible, kasi may cut dito, may focus na din siya. Yung focus niya ay yung makipag-reunite sa'yo, and goal-driven na siya, makipag-reunite sa'yo, and passionate siya, and fiery, and positive to reunite with you. Ano pa? Na magkaroon ng stability sa inyo, o ang makasal kayo, basta magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Ang magtagumpay siya. Sa pakipag-usap niya sa iyo, sa pakipag-connect niya sa iyo, yung kakausapin ka niyan, no? Parang magkakaroon ng collaboration o yung mag-uusap kayong dalawa. Gusto niyo magtagumpay sa goal niya, no?
na gusto niya maging victorious itong goal niya. Nakausapin ka, na pag kinausap ka niya, yung magtulungan kayong dalawa, na magkaroon ng collaboration sa inyo. May pagtutulungan sa inyong dalawa, na hindi ka atras, na hindi ka mahirap kausap, hindi magkaroon ng conflict, kundi yung magsang-ayunan kayong dalawa sa pag-uusapan ninyo. Ayan. Na pag in-approach ka niya, pag kinausap ka niya, ay madali kang kausap. Na madali kayo magkasundo. Yan, nagkakasundo kayo sa pinag-usapan nyo, nagkakasundo kayong dalawa. Yan. Ano ang hinihiling ng person na to for you, or wish ng person na ito na hindi na guarded, hindi na defensive for you? Ano wish niya for you? Yung hindi ka na nahihirapan, hindi ka na sasaktan, hindi ka na nagkakasakit, no? Yung matapos na yung transformation, kung alam niyo dumaan ka sa transformation, matapos na yung transformation na pinagdaanan mo, makalabas ka na sa tunnel, parang gano'n. Yung makalabas ka na sa butas ng karayom, and you will start to live, or yung magsimula na maging active ka, may active yung buhay mo, magsimula ka ng buhay na there's growth. Ayan, yan ang wish niyo for you, na hindi ka na napipiste, hindi ka na nahalita ng iba, na maghahaman, sakim, selfish, evil. Yun naman ang mahirap sa iba eh. Talagang, well, dahil sa napanood ko yung video ni Catherine Crick, na kahit na ginawan ka ng kapon lang yun, kahit na ginawan ka ng injustice, mga ganun ba? Parang ko lang, shorts. Or, injustice ba yun? Basta yung umiiral kasi sa iba talaga, kung bakit sila gumagawa ng mga ano. Yung kasakiman, hindi talaga makatwiran eh. Yung pagiging selfish nila, dahil selfish sila, gusto nilang angkinin yung sa iba. At yung pagiging inggitiro, yan. Dahil sa napanood kong video niya, sabi, kahit ganun ang ginagawa ng iba, you should choose to forgive. Choose to forgive. So that's why. So, yan ang ano ko sa inyo. Choose to forgive. So, it depends on you. Kasi hindi basta-basta yun. Lalo kung gawan ka ng hindi maganda. Lalo kung gawan ka ng dahil ng injustice, evil, no? Scheme and deceit o witchcraft dahil nainggit sa'yo, ay hindi talaga makatwiran yun. At dahil umiiral yung kasakiman nila, dahil gusto nilang kamkamin, kunin yung sa'yo, yun sa'yo na. Para bang kasalanan mo pa na, kunwari, yung person mo na nagkagusto sa'yo, kasalanan mo pa ngayon na ikaw ang nagustuhan. Parang ganun ba yung iba ba? Napaka hindi makatwiran, no? Kunwari. At kung anong meron ka na like money, no, na pinagsikapan mo naman, dumiskarte ka sa buhay sa tamang paraan, wala kang nilansihan, no? Wala kang palalansi, hindi ka nanlamang, hindi mo naman nanakaw yan, parang kasalanan mo pa ngayon na meron ka, pinagsikapan mo naman, no? Nag-isip ka naman ng way kung paano ka kumita ng pera, oh. Dahil umiiral yung inggit nila. Pero, yun nga sabi ni Catherine Crick, choose to forgive daw. So, yan. Yan. Ibig sabihin, pag nag-forgive ka na, ay matured ka na. No? Yan. Pero, nasa inyo yun. Basta ako, yun ang na ano ko kahapon. Natutunan ko sa panood ng
video ni Catherine Crick sa shorts. Yan, maga. Wala lang, na-swipe ko lang ko. Yan. So, ano yung meron kasi mga tao na sila na yung gahaman, sila na yung salbahe. Abay, akala mo sila pa yung nagrabyado. Sila na yung nagnakaw, sila na yung nanalanse, para akala mo na agrabyado pa sila. Kunwari nangutang pa, kunwari sample lang nangutang sa'yo. Tapos nagbayad sa'yo. Kasi natakot awayin mo kung hindi sila magbayad. No? Dahil matapang ka kung hindi sila magbayad. Kunwari lang. Ay parang sila pa yung agrabyado kaya nagbayad sila. Kung hindi sila nangutang, wala silang babayaran eh. Parang agrabyado sila kasi hindi sila nakapanansi, hindi sila nakapanlamang. Para ba dito sa mundo to, yun ang umiiral eh. Yung makapanlamang sila, makapanlansi, makapang-take ng sa iba. Ganon ang ibang, actually, there are people kasi na ganon, kasi foolish nga yung mga yun eh. And evil, yan ang mga sign ng evil and foolish. Ano na? Kaingay mo ba? Ano? Nadulog mo yan. Nagkamo si batang baboy. Big boy. Big girl. Big girl ang baby namin. Love, love, love. Hindi lang yun, madami pa. At pag nakapanlansi sila, pag nakapanlamang sila, o kapag nakapagnakaw sila, nakuha nila yun sa'yo at tumutuwa sila kasi naisahan ka nila daw. Oh my gosh. Sa akin, dati pagka kunwari sumubra yung bayad sa akin kasi nagbubusto ako dati. Kunwari sobra yung yung bayad nila o yung parang sobra. Binabalik ko yun. Pag sa tindahan, pag sobra yung sukli nila, binabalik ko yun. Ganun dapat, kaso lang dito sa Pilipinas, uso yung, hindi na uso. Pero umiiral, panalansis kapwa, panalamang, gano'n. Pag nakapanlamang sila, pag nakapanlansis sila, pag nakapagnakaw sila, pag nakuha na lang sa iba, para bang bilib na bilib sa sarili nila. Diba? Ganun ka-foolish yung mga Pilipino, karamihan eh. Madaming ganyan eh. Unlike sa ibang bansa na honesty is the best policy, no? Pinapairal yung yung pagiging honest, no? Na yun ang tinuturo sa mga kabataan. Dito sa Pilipinas, ibang magulang dito. Tinuturuan nila kung paano manlanse, manlamang, magnakaw ang anak nila. Lalo kung mga adik-adik, mamiste. Tinuturuan nila mamiste yung mga anak nila. Sila, ganun din gawain nila eh. Yeah. Brady mo, duduk ka na. Pagka ingay-ingay, umalis ka na naman sa duduk mo. Gusto niya makita ang batang ito. Ay, bebeng naman. Ay, shush. Wala. Dan. Maldita talaga. Ay, sila duduk na. Wala maduduk. Dudukin mo yung ayos. Napay tubig ko. Ano ang gusto sabihin sa'yo? Actually, may matututunan kayo dito. Ang dami. Sa sarili din pa lang na to. Kaso lang,
yung mga ayaw magbago, ayaw maging mabuting tao, ay magagalit pa yan. No? Ma-irritate pa yung inner demons nila pag magantong reading. No? Kasi ayaw nila gusto nila manlansi, manlamang. Masaya daw sila sa panlalamang. Masaya daw silang mamiste. Na-enjoy daw nila yon kasi nga foolish, evil. Pero tingnan na lang nila afterlife at kung saan sila itatapok. Kung saan sila ilagay sa ginagawa nila. So yan, may impyerno man sila. Wala kang excuse. Wala kang dala lang suri-suri na lang. Suri-suri. Sinsya na lang. Oh. Samantalang yun ang pinili nilang landas. Yun ang pinili nila ipapunta sa impyerno. So yan. Kasi yung mga ganun gawain papunta sa impyerno na pas yung tinatahak ng mga yun eh. Yung mga nalalansi, nalalamang, nagnanakaw. Di ba? Kasalanan yan. Pamimiste. Dahil sa inggit nila sa insecurities dahil gusto nila makapag-compete. Oh my gosh, ma-harm sila. Oh my gosh, gusto nila ng pawiran, hindi ang maka-isrot sa buhay nila. Gusto parang pawiran, mangontrol gamit ng witchcraft. Kontrolin nila yung buhay ng iba para powerful daw sila. Tingin nila sa sarili nila powerful, mataas yung tingin nila sa sarili nila. May ganyan. Hindi ganyan talaga, guys. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na defense, na hindi na siya defensive, no? Itong person mo na to na hindi na siya defensive, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? I love you, baby. Sure. It's time for me to heal now. Oh. It's time para sa kanya na mag-heal na daw siya. No? It's time. Panahon na daw para mag-heal siya. No? So ano pa ang gustong sabihin sa ng person na to na hindi na defensive, hindi na siya guarded? Ano gusto niya sabihin sa iyo? I wonder if you are happy without me. Oh, nag-wonder siya kung masaya ka ba daw kung wala siya sa buhay mo. Ang sagot mo, of course, of course. Hindi naman ako nabubuhay dahil lang sa iyo. Bago pa kita nakita, buhay na ako at masiyahin na ako. Ikaw na naman ang dahilan kung bakit ako naging malungkutin noon. Sabihin mo gano'n. Ang tao ay nag-move on. Diba? Ang tao lang kasi yun eh. Oh, isipin nyo naman, oh. Maliba lang sa yung hindi makamove on, oh. Pero kung yung nakaka-move on ay pero merong ginagawa yung iba para hindi mag-move on yung ex nila sa kanila. Ginagawa nila ng like gayuma. Binabato sa sa picture ng spell, no? At may mga iba pa niriritualan nila o pinaparitwalan nila para hindi makamove on yung ex nila sa kanila para lang hindi sila makalimutan. Ano ba yan? Pag wala na kasi yun. Bakit padayain, no? Gusto pang kontrolin yung feelings ng ex nila, ex na nila. Na matagalan nilang ex. Dahil nalaman nila naka-move on na si ex nila. Ay, gusto na naman nilang kontrolin. Gusto na naman nilang ma-in-love sa kanila. Very manipulative. Kung sila ang nang-iwan, o sila ang umayaw na, dahil ayaw na nila, tapos pag naka-move on na yung ex nila, gagawa nila ng spell, o bato na ng spell sa picture, gayumahin nila, may mga ganyan na. O kaya ay gawa nila ng kung ano pa, manifestation, panalangin nila sa Diyos nila na kabalikan sila na ang gusto nilang kontrolin, no? Kasi sa mundo to iba-iba yung Diyos ng ano eh. Meron na yung Diyos nila si
demonyo eh. Si Lilith. Oh. Yun nga lang, ay kung namatay sila, ay di, good luck. Good luck sa kaluluwa nila. So ano naman ang gusto pang sabihin sa'yo ng person mo na to na hindi na guarded, hindi na siya defensive sa'yo. O hindi na siya defensive, hindi na siya guarded. Anong gusto niya sabihin sa'yo ng person mo na yan? Mahal ka niya. Naklaruhan siya, oh. Malinaw sa judgment niya, no? Nakapag-isip-isip siya. Malinaw yung judgment niya na mahal ka niya. Malaga ka sa kanya, importante ka sa kanya, emotional siya sa'yo. Pagdating sa'yo, sensitive siya. O yung feelings niya. Mahal ka daw niya. In love siya sa'yo, mahal ka niya, emotional siya sa'yo, mga ganun yun. Kasi Queen of Cups. Feelings eh. Na mahal ka talaga niya, na emotional siya sa'yo pagdating sa'yo. And malambot yung puso niya sa'yo. In love siya sa'yo. O na deeply in love siya sa'yo. Yun. Dahil mahal ka niya, ano ang gusto niya ibigay sa'yo? King of Swords. Yung protektahan ka niya. Yung parang lagyan kayo ng boundary, lagyan kayo ng parang maging matapang to na protektahan ka niya. Protektahan ka niya na siya mismo ang maglagay ng boundaries. So, ibig sabihin, protection, puprotektahan ka niya. Yan. Maging matapang, encourage siyang protektahan ka. Ano pa ang ibibigay niya sa'yo kasi mahal ka niya, no? Ano pa? Ito. A new beginning. A relationship. Puso niya, cup of love. Buong puso niya. Pagmamahal niya. A positive start. Kasi dominant yung yellow dito. Ano sabi ka maoy? Ano nito ako ng gagayawin? Buwan naman niya. Dudo na, dudo. Dudo na. Oh, ayun yung dudo. Tama ko lang. Oh, ito lang. Mingay. Ano pa? Ang gusto ibigay niyang buhay sa'yo. Sinsya na, may nakanak kong cute. Mingay. Sight. Ito yung kahit simpleng buhay, masaya kayo, basta masaya kayo, mag-alaga kayo ng animals like baka, o ititira kayo sa peaceful na place, na maraming puno sa paligid. Maganda nga yun kasi abundance sa oxygen, di ba? At malapit pa sa mga busay-busay o kaya ay sa ilog o sa dagat or sa bodies of water na gumagalaw yung tubig ay nagre-release din siya ng negative ions, no? Which is, it could help to heal your diseases, sickness. Nakakapagpagaling yon, negative ions na yan. And kahit yung pagtatanim-tanim ay nakakahil yun. Nakakagaan sa pakiramdam. So fulfilling. Parang gano'n yung pakiramdam. Ay no, na parang bigyan ka niya ng masayang buhay, no? Sight. Yan, na bubukay ng pamilya. Ayan. At yung magsama na kayo sa isang bahay, di ba? Bahay dito, may babae, may lalaki, na mag-asawa, no? Yan. Ano pa ang gustong ibigay sa'yo ng person na to na hindi defensive?
hindi na siya guarded. Ano pa gusto niya ibigay sa'yo? Dahil mahal ka daw niya eh. Lilis, komportableng buhay. Di ba yung palaka, komportable sa lilis? No? Gustong-gusto nila yan. Sa tubig, no? Tuwang-tuwa sila. Yan, yung masaya ka, komportable ka, peaceful, yung buhay mo, yung isip mo, comfortable, at serene, talagang yung gustong-gusto mong buhay, no? Kung saan ka komportable, kung saan ka masaya. Yung ganyan ba? And, sa nature, no? Malapit kayo sa nature. Ano ang magiging buhay mo kasama ito, si person na to na hindi na defensive, hindi na guarded? Kung sakaling pakasama siya, may respetado ka, respected, mataas yung tingin sa'yo ng mga tao, parang lady, noble, no? Hindi naman sa mataas, importante may respeto, no? Respetado ka. Kasi dito sa Pilipinas, may mga tao na wag na nga, kasi may mga tao talagang bastos o kaya ay nandi-disrespect. Kasi pag nandisrespect daw sila o ng bastos, ibig sabihin mataas daw ang kanilang status. Ganon ang pag-uutak o pag-iisip ng mga bugok. Na mga foolish. Yung mga, lalo na yung mga wag na lang kasi lalo na yung mga tambay, tambay o yung mga basta ganun ang kanilang mindset. May utak talangka. May tinatawag na utak talangka. O bugok, utak bugok. Bugok na utak. Ano naman ang ano pa ang pero dito ko lang yun na-notice dito sa isla, pero dun sa amin sa Iloilo hindi naman gano'n na yung pataas-taasan wala. Dito lang talaga yan sa Rizal, dito banda yung parang pataas-taasan ba, pataas-taasan, alam mo yung parang mangbabasto sila, mga disrespect kasi ang tingin nila kasi foolish, mga foolish, madami kasi addict dito ko na-obserbahan yun yung may mga ganon kasi ang tingin nila kasi lulong sa drugs so kaya ganon yung kanilang kinalakihan for sure na pag binastos na yung iba o disrespect tingin nila sarili nila taas sila, no? Taas, parang na-lift up nila yung sarili nila, parang ganon ba, para na-dominate kanila. Parang ganon yung kanilang mindset. Ganyan. Pero doon sa amin sa Iloilo, parang hindi naman ganon. Wala naman. Parang, yung iba siguro, yung iba, hindi mo din talaga at may ganyan talaga. Pero hindi karamihan. Dito ko talaga na yung experience, may ganon. May ganon. Depende sa lugar, guys. Depende sa lugar yun. Baka ganon sila ni Race. At yun yung kilala tong Rizal na to na daming addict. Buti nga hindi natukhang parang Duterte. Pinagkukulong ng iba hindi naman huli. Napakarami. Marami dito. Lalo na lalaki, may babae pa nga Oh. Sus, nako. Ano yung tapos yun din ituro nila sa mga anak nila, no? Ano yung ka-foolish nila sa pamilya nila. Ganun ang mindset nila ituro nila sa mga anak nila sa pamilya nila na hindi din maganda, palalansi, pamisti na lang, ganun, mataas-taasan, paging narcissistic, yan. Yun ang sign na may disorder o mental disorder yung isang tao. Kadalasan yan, yung parang talaga sila, toxic yung buhay nila. May mga bisyo, kadalasan may mga bisyo, may addictions. Yan.
Yung bisyo like alak, no? Palainom, sugal, either dyan sa malabanggit ko, kaya ay addict talaga, no? Addict sa drugs. Yan, nag-addict sila. Yung parang walang control sa sarili sa mga pinagagawa nila na kahit na ikakaruhin ng sarili nila. Sa ganon, parang nalululong sila sa bisyo, sa addiction. Yan. Yun ang sign na may disorder, mental disorder yung isang tao. Yun din, like psychopath. May mga bisyo yan, may addiction yung mga psychopath. And very manipulative. Alam niyo na may psychopath ko ano, di ba? So, isa lang yung sa sign nyo. May mga bisyo o kaya ay may addiction. Mga ganyan. Ano yung nabasa ko lang yan. Yung tungkol sa psychopath na yan. Baka sabihin nyo, gawa ako. Nabasa ko lang yan sa studies ng sa internet. Basa niyan. Sa Amerika, sa UK, about psychopath. So, pinag-aralan nila yan eh. They're callous, yung mga psychopath na yan. Callous, manipulative, evil. Sabagay palagi ko na ano yan eh, na sabi dyan. Yung toxic yung kanilang buhay. They live a parasitic lifestyle. Yan ay nabasa ko ha. Yan ang sinasabi ko siya kasi nabasa ko yan. Hindi ko gawa lang yan ha. Yung iba nga, lakas ng loob na magsalita, magkwento, nang gawa-gawa lang nila. Na parang akala mo totoo eh. Gawa-gawa lang nila. Ganon daw ang paniniwala nila eh. Ganon daw yung gusto nila paniwalaan nila. Ano pa? Lang kasi yan. Ano ka? Matindi. So ano yung ano pa magiging buhay mo kasama itong person na to na hindi na defensive, hindi na guarded. Whip. Oh, para kayong whip na mapatay ninyo o mamatay yung mga drive away, mapatay yung mga evil forces o whip. What's with the whip here? Clarify natin itong whip na to. Okay, lalayo sa inyo mga evil, pwedeng ganun. May integrity kayo, honest, matapang kayo to stand up for what is the truth, what is right. Kasi may integrity kayo, ayun, matapang, kita nyo, may tigre, parang mga tigre niya, no? Takot sa inyo yung mga evil forces niya, mga ganon. Kasi parang whip po, di ba yung mga aswang takot dito sa latigo? Ayan, like aswang o any evil kasi mamatay yung aswang pag tinamaan yan. Napanood nyo yung Inting Kabisute? Inting Kabisute ba yun? Di ba yan yung pampatay sa aswang? Yung latigo. Pag tinamaan na aswang yung patay daw eh. Pag malakas yung humpas aswang niya, patay na aswang niya. Eh tao na yung latigo yun eh, umaasas eh, di ba? Yun ang epekto niya sa tao. Pero yung aswang, yan, patay daw aswang yan. Oh. Di ba demonyo yan? Kampo na kaniliman niya aswang. May baka pag nilatigo yung manggukula, may baka matay din. Which is, baka matay din, di ba? Any evil, kasi may mga demonyo din sa katawan yung mga ang kukulam. Yan ay sinasabi na meron silang evil spirit, no? Yan ay sumapi sa ng evil spirit. Kasi ang tao daw may evil spirit at may good spirit. Hindi nila alam yun yung sumapi sa kanila sa gawa nila ng witchcraft. Yan ay sumapi sa kanila ng mga evil spirit at mga demonyo. Yan ay nasisent nila dun sa mga ginagawa nila ng witchcraft. Pero hindi lahat ay may evil spirit sa katawan. Lalo ko, mga Diyos, okay?
At kung hindi naman nagawa hindi nila nasindan ng evil spirit na sinesend nila. Akala nila sarili ng espiritu yan, evil spirit, hindi Madumapo lang din sa kanila, na-attract nila, natatawag nila yan. O yung bungo, like paktol. Ako, ginagawa nila ng paktol, iba-iba yung ginagawa nila sa akin na witchcraft. Paktol, tuloy sila na biktima ng paktol, natigok sa paktol. Napaktol doon. Sila namatay. Na-hemorrhage pa. Namatay tuloy. Napaktol tuloy. Ako may gusto na matay. Kasi epekto ng paktol na yan ang pinakamataas na antas. Malalakas na witchcraft ginagawa nila sa akin. Iba-ibang klase. May pagsubon pa ng devil dito. Ganun sinasamail. No? Madami nga kaso lang. Mission ko kasi sabihin yung totoo, no? Mission from God, no? Okay? Dahil mismong God, no? Sabi niya sa akin, at Diyos mismo, at mga celestial beings. At pinapanaginip, ako naman yan, hindi yan panaginip, vision yun. Pagka ano yan sila sa akin, ng messages. Parang yan, mataas na antas yung paktol na yan, ang kulam sa kulam ng klase Kasi iba-ibang klase ng witchcraft iba-ibang klase ng witchcraft, malalakas ginagawa nila Yung yan, may bungo yan ang tao. Ang epekto niya sa tao, sakit yung ulo mo. Yan, sobrang sakit yung ulo mo. Dati naapektuhan ako yan, sakit ng ulo ko, nagreklamo ko, diba? Sakit yung ulo ko, paktol yun, baktol nila yun. Sabi ko, sakit ng ulo ko. Aray. Imbis na akong matay, di sila matay. Paktol. Sana yun. Sinisintensya sana yun ngayon. Saan pa papunta yun? Nasintensya na yun ngayon sa impyerno. Ginagawa nila. Yung mga buhay pa, they have a choice, no? To do right or good or evil or ang tao may choice na mas buhay yan So ayan, yung paktol. Pero kasama na talaga yan sa parang preparation, padaanan kayo mayan atake na iba't ibang witchcraft. Iba't ibang mga evil, basta, ganun. Para immune. Para ma-immune. Para maging strong. Sanay na. Yun. Ganyan talaga yun. Ganyan ang may mga mission. Hindi basta-basta ang pagdaanan mo. Matitindi. Pero, tapos niyan, wala na din naman. So it's mission from God hindi mission niya galing sa elemento kasi may mission galing sa elemento. Okay, o kung saan pa, sa demonyo, merong ganyan Ay, ako. Ano pa ang nais iparating sa iyo ng person mo na yan? Maliban yan sa person makaka-recover ka na daw, no? Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, panatag na isipan mo, calm, relax na isip mo. O yun ang gusto niyang mangyari sa'yo. Pwede din na yan ang gusto niyang mangyari sa'yo, na makarecover ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, no? Paparating daw siya at yan ang goal niya, ang mapanatag ng isipan mo, makalma-relax, makatulog ka na mahimbing, ang ganon. Mamuhay ng tahimik, mayapa, peaceful, ayan ang gusto niyang buhay ninyo So ayan, by the way, ano ang darating pa sa'yo na iba? Ito si Emperor in reverse na walang power or powerless siya ngayon.
Nangi-spy daw to sa'yo. Si Emperor in reverse, nangi-stalk. Brave na mangi-stalk and in love. Hindi sa in love, kundi parang driven ang kanyang feelings kasi parang napaka-strong ng and open yung kanyang heart chakra ngayon kasi may pink o dominant yung pink dyan. So ano pa, and positive siya na mangi-spy, mangi-stalk sa'yo. So for sure, nagpaplano na yan, nag-iisip na yan na kontakin ka din. Nagbabalak siyang kontakin ka. Parang pahalang pa. Siguro 50-50, nag-ano pa lang yan, nag-isip pa lang yan, na kontakin ka, o gusto kanyang kontakin, ganyan, gusto kanyang i-message, o puntahan, yan, either dyan, o interesado sa'yo sa Emperor na yan, o sino pa, siguro sa Facebook mo, o kung sa lugar nyo, o katrabaho mo, o basta nang-spy yan sa'yo, nang-stalk. Ano pa, sino pa ang darating sa'yo? Itong na left out in the cold, the person na unstable ngayon o nagrusa siya na parang iniwanan o pwedeng dumadaan sa financial crisis ito ngayon, unstable financially or hindi tuloy-tuloy yung trabaho niya or hindi tuloy-tuloy yung ginagawa niya, kung ano man yan, yung may purpose siya, hindi tuloy-tuloy. Pero nakawala na siya from being restricted, from being binded. Yung nabind siya at yung napiringan yung mata niya, yung parang napaklouded yung isip niya at yung na-restrict siya, nakawala na siya dyan. Yan pati. Kasi nakawala na siya, no? Sa yung nabind siya, na-restrict siya at pinaklouded yung isipan niya. Nagkaroon na siya ng freedom from the bondages. Pero parang na-left out in the cold pa to. Ayan. At unstable siya. Siguro kaka-recover niya lang, no? Hindi na siya stagnant. Hindi na siya na-bind, no? Nakawala na nga siya, eh. So, yan. Yan ang mga darating sa yung person. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.